na nasa langit. Ito pang tanong, kapatid na Arnel. Sa demokrasya, pag sinabi, mas nakararami, yon ang tama at sinusunod. Hindi ba mas marami kaming mga Katoliko kaysa miyembro ng Iglesia ni Cristo? Bakit sinasabi ninyo na kayo ang totoo at ligtas, samantalang mas kakaunti kayo? Ang nagtanong po si Laila Santos ng UP Diliman, Quezon City, at ito po ay meron ding kinunan natin ng videotape sa West Avenue, Quezon City, kapatid na Arnel. Panoorin nga po natin. Kasi Sheila Sanchez, isang Katoliko, tanong ko lang sa iglesia, since it's a common belief na pag mas marami, yun ang tama at sinusunod, since marami ang mga Katoliko, ibig ba sabihin nun kami yung tama at mas totoo? Kasi palasak yung paniniwalang the voice of the people is the voice of God. Sabi nila, no? Sabihin, pag mas marami daw, yun daw po ang totoo at yun daw po ang tama. Hindi po natin matatanggap ang ganung paniniwala. Hindi po porket mas marami ang naniniwala sa isang paniniwala, yun na po ang totoo. Halimbawa po, noon po, hindi pa maunlad ang siyensya, ang agham. Ang paniniwala po ng marami, ang mundo flat. Di ba? Ang mundo flat. Porque ba't halos lahat ng tao noon, sa panahong yun ang paniniwala. Yun na po ang totoo. Napatunayan. Ngayon, ano po ang mundo? Ano po? Bilog. Bilog. Ang totoo, pag binasa mo sa Biblia, sa Isaiah 40:22, mababasa mo talaga, kahit hindi pa naiimbento teleskopyo, kahit hindi pa nakapag-circumnavigate ang tao sa mundo, basahin lang ang Biblia. Nakasulat doon na ang mundo po bilog He that sitteth in the circle of the earth, sa King James Version, siya na nakaupo sa balantok o kabilugan ng mundo. Pero noon po, ang paniniwala ng marami, ang lupa o ang mundo, flat. May paniniwala pa noon, ang mundo daw, may tukod, at may lumitaw pa. Yung tinatawag na Greek mythology, ang mundo daw, pasan-pasan ni Atlas. Yan paniniwala ng marami noon. Dahil ba sa marami ang naniniwalang ganon, totoo na yon? Hindi ho. Ngayon, yung po bang pagiging marami sa bilang, katibayan ng pagiging totoo? Yun ang tanong ni Sheila Sanchez, common belief daw. At pagkatapos, tanong ni Laila Santos, sa demokrasya, pag mas marami, yun ang totoo. Ito ho. Patutunayan po natin na hindi gayon. Kung ang pag-uusapan, sino ang sa Diyos, alin ang tunay na sa Diyos, alin po ang maliligtas. Ang babasahin ko po ay Deuteronomio, Kapitulo 7. Ang talata po ay 6-8. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Ang tinutukoy po dito, ang bayan Israel noon. Bakit po sila naging sa Diyos? Ba't sila ang pinili ng Diyos? Dahil ba sila ang mas nakararami? Sabi po ng Biblia, hindi kayo inibig ng Panginoon, hindi pinili kayo dahil marami kayo sa bilang. Ang totoo nga, kayo nga pinakamaliit O paano ngayon yung tanong ni Sheila Sanchez at saka ni Laila Santos?
Pag marami daw, sila daw ang tama. Mali na yan, dito sa nakasulat sa Biblia. Alin ang tama? Yung nasa Biblia. Noon, ang Israel po, pinili ng Diyos, hindi dahil silang marami. Sila nga ang pinakamaliit noon. At ang totoo, nang silang piliin ng Diyos, ano ang naging katangian nila? Babasahin ko po sa Ikalawang Hari, 5 ang talata po ay 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, na paroon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon aking talastas, na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Noon po, dahil sa silang pinili ng Diyos, wala nang ibang bayan pa na may tunay na Diyos, ang sabi ng Biblia, kundi ang Israel. Kaya kapatid na Arnel, hindi po ang pagbabatayan yung dami sa bilang, kundi kung sila ay pinili ng ating Panginoong Diyos, bagamat silang kaunti sa bilang, sila po ang may karapatan na maglingkod sa tunay na Diyos. At kapatid na Arnel, meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang Israel sila po ang may karapatang maglingkod, sumamba sa tunay na Diyos? Noon, nung sila po ang pinili ng Diyos, bagamat kakaunti sila, batay nga sa Biblia. Ito po, Roma 9:4. Sila ang bayang hinirang ng Diyos. Ginawa niya silang kanyang mga anak. Sa kanila niya ibinigay ang karangalan, ang kanyang mga tipan, ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang kanyang mga pangako. Ito po katangian ng Israel noon, nang sila ang piliin ng Diyos. Sila ang may karapatan sa tunay na pagsamba. Hanapin mo ang kautusan ng Diyos, nasa kanila. Bakit? Sila pinili. Dahil ba marami? Ba hindi? Kaya pa sila totoo, marami sa bilang? Ba hindi? Kaya mali pong paniniwala, batay sa Biblia, na pagka mas nakararami, yun na po ang tama. Yun na po ang tunay. At hindi lang yan. Noon po, bago pa Israel, sa matandang sanglibutan, pakinggan po niyo itong babasahin ko. Dito po sa Ebreo, ang talata po ay 7. Dahil sa pananalig ng Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan. Ito po yung sa panahon ni Noe. Alam po namin, alam din ninyo kasaysayan nito, dahil sa kasamaan ng sanlibutan, nagpasya ang Diyos. Gunawin ang mundo, lipulin ang tao, sa pamamagitan po ng bahang gunaw. Universal deluge. Baha. Dito po, binabanggit po ng talata ng Biblia, hinatulan o pinarusahan ang buong sanlibutan, ang naligtas lang po ang sambahayan ni Noe. O isipin ninyo yun? Isang sanlibutan na rin ang tao noon. Pero hinatulan ng Diyos ang isang sanlibutang tao, isang mundong tao, ang naligtas lang, isang sambahayan. Ilan po sa bilang ang naligtas po, kapatid na Arnel? Ilan ba yun? Basahin natin sa Biblia, kapatid na Joel. Sa unang Pedro 3:20 po, na mga masuwayi noong panahon ni Noe, samantalang matyagang naghihintay ang Diyos habang ginagawa ang daong. Kakaunti lamang, hindi sinabing marami, kakaunti lamang, 8 katao ang nakaligtas noon sa tubig. Kung ang pagbabatayan po, yung paniniwala na mas marami, yun ang tama, dapat hindi ginunaw ang isang mundong tao noon. Mas marami sila. Dito po, nakasulat po sa Biblia, isang mundong tao ang pinarusahan. Ang naligtas lang po, yung sumunod sa Diyos. Si Noe, 8 katao. Si Noe, asawa ni Noe, 3 anak niya, at kani-kanyang asawa ng kanyang mga anak. Kaya, pagka binasa po natin ang Mateo 7:13 hanggang 14, sabagay, makikita po niyo sa ating screen, kahit ang ating Panginoong Kristo po sinabi niya na ang maliligtas, yung pumasok at dumaan sa makipot na pintuan.
Kokonti lang ang dumaraan doon. Yung maluwang at malapad na daan, maluwang na pintuan, marami ang dumadaan doon. Pero ang sabi ni Kristo, papunta yun sa impyerno, papunta sa kapahamakan. At kung ang ating pag-uusapan po, itatanong sa Biblia, pagdating ng paghukom, gaano karami ang mapapahamak? Apokalipsis po, 20, talatang 8 hanggang 10. Ganito po ang ating matutunghayan. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pag itinuloy ko pa po pagbasa, yan po yung mga parurusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Gaano po karami mapapahamak? Kasing dami ng buhangin sa dagat. Dumakot ka lang ng isang dakot, di mo na mabilang Kaya hindi po ibig sabihin, yung preponderance in number o superiority in number, yun ang katunayan ng pagiging totoo. Hindi po. Para maligtas ang tao, dapat sundin ang utos ni Kristo. Binasa na po kanina, pumasok tayo sa kanyang kawan, ang kawan niya, yung iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Siguro, patid na Joel, pumalaot na tayo doon sa magtatanong sa may nave,